Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. And sa mga bago nating viewers, magandang araw din sa inyo. Maaaring refer lang to ng YouTube ang video na to sa inyong mga feed, sa inyong Facebook account. So if you want, you may subscribe, follow, and press yung notification bell para at least ma-update kayo, no? We have now around mga 300 plus videos na dito. So marami na kayong mahahanap na topics dyan na suited for you. And yun na nga, yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 13th month pay. May mga diniscuss sa tayong sa 13th month pay in the past. Pero iba ang focus naman nun. Ang focus natin ngayon dito ay ang tungkol sa 13th month pay bilang final pay versus 13th month pay na binibigay tuwing December. By the way, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers. Lagay natin dito. Okay? Yan. So, maraming angle sa 13th month pay na pwedeng i-discuss. No? And yung crucial sa tingin ko sa ngayon, no? Kasi parating na ngayong December, is yung idea na yung iba, sinasabi nilang, wag muna tayo mag-resign kasi para may 13th month pay tayo. Ting maririnig ko yun, iniisip ko na siguro itong mga to mayroong impression na kahit na nag-work ka sa company mula January ng taon na yan, pag nag-resign ka ng November, wala kang 13th month pay. Parang yun ang pagkaintindi ko sa mga nagsasabi na wag muna tayong mag-resign kasi antayin nating magka 13th month pay tayo. For me, it's a wrong notion kung ang ibig sabihin ng mga ganong nag-iisip ng ganon ay nagkaka 13th month pay ka lang kapag umabot ka ng December. Kaya ang topic natin ngayon, ang ginawa natin, 13th month pay bilang parte ng final pay versus 13th month pay na binibigay ng December. Ay pagkakaiba yan, no? In terms of principle. So in the meantime, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Ipapasok natin dito. Alright, welcome back sa ating discussion. Yun na nga, pag-uusapan natin yung 13th month pay bilang parte ng final pay at 13th month pay na binibigay ng December kada taon. For me, itong 13th month pay ay isang tinatawag na calendar year na klase ng benefit. Ang ibig sabihin, calendar year siya kasi nag-accrue or kinoconsider siya sa ginawang trabaho ng empleyado mula January until the end of the year, which is December, no? Kaya tinatawag dyan calendar year. So 12 months na nagsisimula ng January na nagtatapos ng December. Yan ang calendar year. Ano ba yung ibang klaseng year? Meron kasing sinasabing fiscal year. Ito naman yung 12 months na hindi nagsisimula sa January. Ginagamit yan kadalasan ng mga gumagawa ng financial statements. Ano? May mga company na gano'n ang kanilang reckoning point. So, halimbawa, nagsimula sila June. Bibilang sila ng 1 year from June ngayon hanggang June next year. So, June to June. So, hindi nila sinusunod yung kung ano yung 12 months na nasa calendar. Kaya ang tawag sa kanila fiscal year. Ito, calendar year, January to December. So, ang 13th month pay ay isang klase ng benefit na sumusunod sa calendar year. Kaya nakalagay sa PD 851 or Presidential Decree 851 na it should be given not less than December 24 of every year kasi nga nagka-calendar year siya. Ang another significance ng pagiging calendar year niya is that parang nagbabangko kasi ng 13th month pay ang empleyado kada matapos niya yung buwan ng pagtatrabaho. In fact, it can even be prorated up to days. Pero hindi lang siya ganun ka-popular kasi insignificant yung amount
masyado ng maliit, ano. Pero in theory, nag-a-accrue siya kada nagtatrabaho ang empleyado. Kasi ang formula ng 13th month pay sa PD 851 as amended at yung mga IRR niyan ay ang total basic salary earned of the employee during the calendar year divided by 12, no? So halimbawa, ang empleyado, ang sweldo niya kada buwan ay 20,000, no? Para madali lang i-compute. 20,000 kada buwan. Nagtrabaho siya ng 10 buwan lang. O di yung 10 buwan niya, ang ibig sabihin, that's 200,000. Yung 200,000 niya, i-divide lang naman yan by 12. Yan ang magiging 13th month pay niya. So kung kukumpitin natin, yung kanyang 13th month pay ay 20,000 times 10 divided by, so 200,000 divided by 12. So base sa example na yan, 20,000 times 10 months divided by 12, that's 16,000 plus na 13th month pay. So hindi niya nabuo yung 20,000 kasi hindi niya naman nabuo yung taon, parang ganon, ang calendar year. Ang 13th month pay na alam natin kadalasan, ito yung sinasabi ng PD 851 na inamend na Memorandum Order number 28. Meron tayong IRR dyan, meron tayong mga supplementary 13th month pay rules. Ang nakalagay dyan na ito ay dapat binibigay not later than December 24 every year. So sa example natin kanina, yung empleyado na nagtatrabaho ng 20,000 per month ang sahod, kung nabuo niya yung kanyang trabaho, ang buong year 2023 halimbawa, that's 12 months. So sa 12 months, so, ang ginagawa dyan, 1/12 lang naman yan. So in theory, yung kanyang 20,000 na salary, yan din ang magiging 13th month pay niya. Kasi 1 month equivalent ang lumalabas. Kung susundan mo yung pag-compute sa formula, lalabas, perfect attendance siya, 20,000 times 12, di 240. O, divided by 12 mo, di 20. Diba? So, 20,000 ang kanyang 13th month pay. Yan ang 13th month pay ng isang empleyadong hindi nag-resign, hindi na-terminate, hindi na-separate. Ano? Normal lang, nakukuha yung 13th month pay niya at the end of 24 December every year, no? Every calendar year. So, 20,000. As opposed doon sa kinumpute natin kanina, yung empleyado na nag-resign after 10 months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So, October nag-resign siya. No? October 31st, halimbawa, nag-resign siya. Naka 10 months siya na trabaho. So, 20,000 times 10 divided by 12 is 16,000. Kasi, total basic salary earned during the calendar year divided by 12. So, kung ikukumpara mo, yung empleyadong nag-resign, na-terminate, na-redundant, whatever, 16,000 ang kanyang makukuha kung siya ay na-terminate, na-separate, na-redundant, na-retrench, whatever, ng October of that year. As against 20,000 nang nakabuo ng isang taon. So, that will tell us na kaya nag-resign, na-retire, nag-resign, na-redundant, na-retrench, na-terminate yung isang empleyado, makukuha niya pa rin ang kanyang 13th month pay, although at a lesser amount kasi nga hindi niya nabuo yung taon. As compared to ang empleyado na hindi nag-resign, na retrench, na redundant, na nabuo niya yung taon, kung wala siyang absences, full ang kanyang 13th month pay. Nagmamatter again ang absences kasi ang formula ng 13th month pay ay total basic salary earned during the calendar year divided by 12. Ngayon, kung may absence ang isang empleyado at unpaid siya rito, ibig sabihin, nabawasan ang earnings niya. So, pag nabawasan ang earnings niya, di mababawasan din ang total earnings for purposes of computing the 13th month pay. Ganun lang siya, no? So, ang pagkakaiba ng 13th month pay na final pay at 13th month pay na December 24, no? Ang pagkakaiba niyan, yung amount na makukuha nila.
It follows because of the less number of months of service. Kasi nakakabit sa earnings ang ating 13th month pay. Sa earnings siya nakabase. So, walang earning, walang 13th month pay. Bawas ang earnings, bawas ang 13th month pay. Buo ang earnings, buo ang 13th month pay. Ganun lang natin siya iisipin. Okay? Now, may mga empleyadong hindi covered ng 13th month pay, ha? Ito yung mga empleyado na purely on commission basis, mga empleyado na boundary system, ano yung mga kadalasan sa mga jeepney operation yan eh. Sa mga task basis, no? Yung mga empleyado binabayaran sa isang bultuhang trabaho, parang ganyan, ano? Ang mga piece rate may 13th month pay yan, malinaw naman sa IRR ng ating PD 851, no? Tapos yung mga yung kadalasan ng mga hindi entitled sa 13th month pay. The rest, entitled sa 13th month pay. So, it tells us na kahit na terminate yung empleyado, kahit na retrench, kahit na redundant, no? Kahit na terminate due to closure, kahit na terminate due to installation of labor-saving devices, we're invoking the grounds under, referring to the grounds under Article 298 of the Labor Code, entitled pa rin niya sa 13th month pay kasi na-earn na niya. Na-earn na niya nung nagtatrabaho siya mula January hanggang October. So, halimbawa, ng October, nag-resign siya, entitled pa rin naman yan sa 13th month pay because mandatory benefit yan eh. Yun nga lang, of a lesser amount. So, bala, magiging basis lang, 10 months na kinita niya divided by 12. Yun ang 13th month pay niya. Na-terminate, ganun din. Hindi mo naman na-forfeit ang kinita mo in the form 13th month pay dahil na-terminate ka. Kasi mandatory sa ilalim ng batas yan. Ganon din sa mga na-retrench, na-redundant, hindi nawawala yan. That forms part of the final pay as defined under Labor Advisory number 6 series of 2020 na. It refers to all remuneration, no? And monetary benefits pag sinabing final pay. Na it should be given within 30 days from the time na na-separate o na-terminate yung isang empleyado. So, again, yung mga nag-iisip na pag nag-resign sila ng maaga, hindi sila makakuha ng 13th month pay or nag-resign sila bago mag-December, hindi magkakaroon ng 13th month pay, mali yan. Dahil ang 13th month pay, nakukuha mo yan tuwing ikaw ay aalis na sa kumpanya, okay, hindi ka aalis, pero ibibigay sa iyo December 24 of the calendar year. Kung aalis ka man, ibibigay sa iyo after 30 days ng iyong separation or termination ayon sa Labor Advisory 6 series of 2020. So, with that guys, siguro ang susunod nating video dito kung paano naman mag-compute ng 13th month pay. Kung ikaw ay nag-resign, kung ikaw ay buo naman yung earnings mo for the year, may kulang, no? Para at least maintindihan natin, no? I-correlate nyo na lang tong video na to sa ibang mga videos ko about 13th month pay para lalo nyo maintindihan ang konsepto at mechanics nito. So with that guys, thank you. I hope you learned something from this video. And again, from the bottom of my heart, I wish you and your family safety at all times, prosperity, and happiness. And I hope to see you in my next video. God bless.